Naniningil ng milyon eh. 1,000 lang pala puhunan dyan. 10,000 pesos makakapag-start ka na ng business. All the way to packaging. Nandito na lahat. Nag-ROI talaga siya. Sobrang ROI. 7 pesos lang po. 7 pesos lang. Pati label na Picasso. sa inyo na. Yes. Eh may nakita ko yogurt eh. Pwede ba sa yogurt yan? Yes. Naku, yung kilalang-kilala yung brand. Parehas na parehas yung supplies na gagamitin ninyo. Lahat ng mga may gelato business, ito lang yung machine na bibili nila. Yes, to all-in-one na siya. Siya na yung blast freezer mo, siya na yung gelato maker mo, siya na rin yung display chiller mo. Ah, ganun ba? Yes. Alam mo ba itong gelato na to? Stevia na yung sweetener nito. Ayan o, tingnan niyo consistency niya. No? Ayan o. Di ba tikim lang? Bakit inuubos ko? Sarap. Mabisa. So, pwede na ako maging barista. Di ba kasi matcha bilang eh. Matcha pa po. Oo, matcharap. Baka kung anong maisip ninyo. Nagkakanaw lang ako ng matcha rito ha. Pero saan mabibili yung legit na matcha? Legit, meron tayo niyan, boss, itong mga ceremonial grade na matcha. Dito rin? Yes po. Alam mo, swerte napadpad ako dito. Kung hindi ako napunta-punta dito, hindi ko maiintindihan na kayo na pala yung one-stop shop sa lahat ng gustong magnegosyo ng food and beverage business. Yes po. Masarap! Masarap pala pag totoong matcha, no? Ang presyo ng pizza dough natin dyan, sir, mga nasa 25 pesos lang. Costing. Yes po. Tubong pizza. So iba na ngayon, hindi na tubong lugaw ha. Tubong pizza. Yeah. Actually, first time ko makakakain ng pizza na ako yung gumawa. At dahil sa video na to, mga boss, 5,000 lang po pwede ka na mag-aral ng food business na po pwede mong ipa-franchise in the future. So literal, masasabi natin na yumamang ka dahil sa Coolers. Dito sa Coolers! Sagot namin pangarap mong negosyo! At nandito na nga tayo mga boss sa Coolers na kung saan, alam nyo ba, itong kumpanya na ito ay nakapag-create ng napakaraming successful entrepreneurs sa food and beverage business. So ngayon, tara, ituturo ko kayo sa loob. Alright, so makakasama natin ngayon si Miss Arlene na siya namang manager. Yes po. Oh, si manager! Okay. So ano yung trabaho natin dito sa Coolers, ma'am? To manage all the sales, of course, and also the operation pa, daily operation na. Ayan, at itutour tayo ngayon dito sa kanilang warehouse. So saan tayo pupunta, madam? So, dito po sa ating warehouse, makikita po ninyo yung mga product po namin katulad po ng mga top creamery products for Okay. ice cream, Yeah. ayan, for milk tea. Ito mga to. Yes, this one po is for milk tea and frap din po. So for milk tea products and for prop na rin. Yes po, sir. So ilang mga flavors ang kaya nilang magawa sa mga supplies ng Coolers? We have wide range po ng mga flavor. Mostly yung mga meron po kami dito is patok sa mga Pinoy. Halimbawa, gusto nila specialty yung ano nila, yung product nila like kakaiba. Po pwede rin 'yon. Yes po. We also have menu creation po na pwede po nating i-develop. Oh. So dito may nakita akong mga nagte-tape. Yes. So bakit nila tinetapan? Ito po yung mga nag-handle po for our e-commerce platform. E-commerce. So ibig Yes. sabihin available ito sa Shopee, Yes, Lazada. sa Lazada, and TikTok. sa TikTok, Yes po. yung mga produkto nila. Ayan. So ibig sabihin, halimbawa nag-workshop sila dito. Tama? Yes. Tapos nakagraduate na sila. Yes. Ang repeat order nila, Shopee, Lazada, TikTok. Yes po. Para at least po kahit nasaan man sila sa Pilipinas, mabilis po silang maka-order sa amin. Ang husay mo! Oo nga naman, no? Gamitin lang natin utilize natin yung mga e-commerce platform natin. Ayan. Alright. So, ito dito pa sa area na to. Itong top creamery na to, ma'am. Ano to? Ayan. Bali, yung mga nandito naman po is ating mga syrups, which is pwede naman po natin gamitin for coffee, for milk tea, frap din po, and also sa mga refreshment drinks po natin. Eh, may nakita ko yogurt eh. Pwede ba sa yogurt yan? Yes, actually we have din po. Katulad po nito, mga frozen yogurt syrups po na pampaasim pa doon sa mixer po natin. Ayan, so dito ang supplies ng yogurt, yung kilalang-kilala yung brand. Parehas na parehas yung supplies na gagamitin ninyo. Ayan, so saan pa tayo, bossing? Sa taas po tayo. Mga Ayan. packaging naman po. So dito sa taas. O, lika dito, akit tayo. Oh, ano tong ginagawa ni madam? Baka mali-mali ang label mo dyan. Tama ba yan? Okay, siguradong makakarating yan, ha? And bali, paakyat po tayo sa ating packaging area kung saan po nakalagay yung mga plastic cups po natin na ino-offer din po sa mga clients. So, ibig sabihin, from supplies all the way to packaging, mga baso na gagamitin, nandito na lahat. Dito po, ito po yung mga na ginagamit po usually sa isang business, food and bev, katulad po ng mga to. Ayan. Yan, kagaya nito mga to, bossing. Oh. Yung mga canister na ganito, Lagay ng mga powders. yung mga kutsarang ganito, lahat sa kanila namang gagaling.
Wala na kayong problema! Ha? Sinolusyonan ko na lahat para sa inyo mga boss dahil one-stop shop itong cooler sa pag-i-start ninyo ng food and beverage business. So, dito naman po yung mga equipment po na meron po tayo. O, pang waffle to ah! Yes, for waffle, meron din po tayo. And also Kayo for na rin pizza. magsusupply? Yes po. Oh. May mga equipment Ito po yung pang tayo. pizza business naman. Yes po, sir. So, ibig sabihin, pati pagkain na negosyo, dito na lahat. Yes, kumbaga dito na lahat, sir. All in one. So, dito naman din po, meron din po tayong mga Blender. blender, yes po. And also, sir, yung mga gamit din po for the coffee business. Pwede ba pag may ikakasal sa inyo na lang order para mas makatipid ako? Di ba pambansang regalo yung rice cooker tsaka Yes blender? po. So, ibig sabihin, packaging, raw mats, yung mga ingredients nila, even yung mga labels. Paano yung labels? Paano yung Ayan. labels? Regarding label naman po, nagko-customize po kami ng mga Pati label baso. nasa inyo na? Yes po. Para at least, sir, kumbaga one-stop shop. Sus, Mas Mario mabilis Joseph, nating dito matulungan lang yung pala mga- yan. Yes, so mas mabilis po natin matulungan yung mga kliyente po natin. So, dun sa customization po, ayun, bibigyan na po kami ng logo and then kami na po yung bahalang mag-print po dun sa mga baso. O, total lahat nasa inyo na. Alin yung wala sa inyo? Parang wala, sir. At yun, nandito na nga tayo sa Coolers Innovation Studio. Ayan, mga bossing. So, dito sila nagwo-workshop ng beverage business. Mapa-prop yan, mapa-milk tea yan, mapa-coffee yan, ano pa ba? Ayun, andito naman pala si Boss Kylie. Ano pa yung mga matututunan nila dito? Madami po. Usually yun. Nasabi nyo nga po yung milk tea, yung coffee natin, yung ating waffle, Yeah. takoyaki, shawarma, pizza as well, pasta. Meron din po tayo ng mga yan. Pero dito sa area na to, focus tayo sa beverage. Focus on beverage. Beverage and ice cream. Soft serve, gelato. Yan. Meron. Gelato? Yes. O sige nga, pakita mo nga sa amin yung gelato. So ito, may mixture po ako dito, boss, ng gelato. This is Gandia. Kalasa ni si Ferrero. Okay. Ito yung machine. Yes, ito Ang po yung tanong, machine. itong machine na to, kanino to mabibili? Meron din tayo niyan, boss. Ah, sa inyo rin mabibili? Yes, opo, meron din po tayo niyan. So, itong machine na to ay gumagawa ng gelato, Gelato Italiano. Ayan. So, yung mixture niyan, kanino mabibili? Meron din tayo, Ah, boss. sa inyo rin? Yes po. Isasara. Ayun, oh. Ino-on lang dito sa machine. Lahat ng mga may gelato business, ito lang yung machine na bibili nila. Yes, to all-in-one na siya. Siya na yung blast freezer mo, siya na yung gelato maker mo, siya na rin yung display chiller mo in one machine. Ay, ganun ba? Yes. So, ang tanong, sa isang salang, ilang grams ng gelato ang nagagawa? 700 to 800. Ilang grams per serving? 100 grams po. Ngayon, pag nasa tindahan na yan, eto na, negosyo na. Boss, kumuha kayo ng calculator. Baka malito tayong lahat dito. Okay. Ang 100 grams, pag binili mo siya sa store na, magkano binibili ito ng mga customer? Usually po, mga selling price nila, nasa around 150 to 200 na po ang bentahan. Per serving. Per serving. Magkano naman ang puhunan per 100 grams? Nasa 50 pesos lang po. So, 50 pesos, kung 150, pinakamura na, pwede may 100 ka. Yes, boss. Pero actually po, dun sa 150 na yun, sir, na selling natin, composition siya ng 3 segments. Sa margin natin, usually, kailangan 300% po tayo ang markup lagi. So, Oo. yung first 100% nandun yung ating consumables na Yeah. pinanggawa. Yung second 100% nandun po yung ating OPEX or operational expenses. And syempre yung last 100%, i-allocate natin para sa profit na po natin. Tanggal na yung renta mo, tauhan Tanggal. mo, lahat. Yes, tanggal. Nasa gelato business pa lang tayo. So, antayin natin mamaya-maya itong chocolate na Ferrero daw. Titikman natin. Pero ito, may tapos na. Ano yung flavor na natapos Bubble na? gum po yan. Bubblegum flavor. Bubblegum flavor. Ayan, so mamaya ipapatikim namin sa inyo. Pero punta tayo dito sa area na to. Ano to? Oh, ba't may hagdanan to? Saan ba to papunta? Hindi, joke lang. Yan. Kaya pala may hagdanan mga boss kasi doon nilalagay sa ibabaw, no? Sa top lid niya, Ice yung cream. mixture din nakagaya nun. Yes. Okay, so ano naman itong machine na to? Yan. Ito naman po is yung ice cream machine natin. So, soft serve naman po siya, yung kanina gelato. Meron tayong gelato business, meron tayong soft serve ice cream business. Okay. Ilan naman ang nagagawa nito kada salang, boss? Ayan. Kadalasan, yung 1 kilo po nakakagawa po yan ng around 80 to 120 servings ng soft serve 80 ice to cream. 100 servings. Yes, tama 120 servings. Yes po. So, magkano per serving? Cost lang po nasa 7 pesos lang po ang plain. Kung 7 kanina pesos naman-
lang. Yes, opo. Eh, di ba nasa mga 30-40 pesos ang Yes, soft serve ice cream? binibenta nila. Tama. Ang laki pala ng tubo dito. Ito maganda rin talaga na Yes, negosyo, opo. no? Kung kay gelato, sobrang konti ng incorporation ng air natin. Kay soft serve, mas malaki yung incorporation ng air. Kaya mas marami yung yield na nagagawa po niya. Medyo floppy siya. Mas fluffy siya, Oo. mas airy. Yung machine na to, boss, saan mabibili? Meron din tayo nito, boss. So sa inyo rin? Yes po. Eh, yung ingredients? Dito rin po meron tayo niyan. Ayun naman pala eh, tapos na eh. Ayan, at nakita ko ito, may kinakanaw to si Bossing eh. O ikaw naman, Boss Raquel, ano ba yan? For today, nagme-mix po ako ng mixture for our frozen yogurt plain na ilalagay po natin dun mismo sa hopper natin. Ha? Ibig sabihin ito, hindi lang soft serve ice cream? Yes, boss. Hindi lang po. Pwede niyo po i-combine both the soft serve ice cream and the froyo. Froyo. Yes po. Yogurt. Convenience ang ino-offer ninyo. Yes po. Eh baka naman mahal kayo. Nag-range lang from entry level to high end na nasa 75,000 for ice cream lang. May machine Kasama na na yun. machine? Yes po, may machine na, may products na, may training na rin po. Kompleto na? Yes po, with print na rin po yung mga baso nilang makukuha dun sa package po na yun. Eh bakit yung mga nagpapa-franchise naniningil ng milyon, eh 75,000 lang pala puhunan dyan? So ibig sabihin, maraming nagpapa-franchise ngayon, nasa inyo galing. Tama po. Okay. So ito, hinahalo mo yogurt na. Yes po. Tapos ito yung mga Toppings natin, toppings. yes. So si toppings, saan mo mabibili? Ay hindi, strawberry, mga fruits na Yes, yan. mga fruits na yan, sir. Pero ito, meron po tayo with the almonds, granola, meron po tayo. The sauces, meron po tayo. Meron din kayo. Yes po, boss. Ang tanong ko, alin yung wala kayo? Wala. Ay, wala din. Alright. So Kylie, can you just enlighten our viewers right now, yung mga nanonood sa social media, ano yung support at ano yung po pwede yung i-provide sa mga nanonood ngayon? Kasi problema ko talaga to eh. Marami kasing nag-franchise ang nalugi. Sabi ko sa kanila, kaysa mag-franchise kayo, kayo na lang magpa-franchise. Tama po. Di ba? At least kayo, mamamanage na yung negosyo ninyo ng maayos. Okay? Sige, enlighten them. Ano yung po pwedeng i-provide ng coolers? Aside sa mga packages po natin, yan, meron po tayong mga business consultation, which is we will guide you po. Yung po yung mga ina-avail sa amin ng mga nagpa-franchise sa amin. Ay, ganun pala yun. Ang grabe, ang dami ko na-mind blown ako dito. So ito, gawa na nga yung Ferrero natin na gelato. Tikman natin. So itong mga ingredients niyo, saan pa to galing? Itong brand na to, exactly si Fabri, usually galing po yan ng Italy. Italy originated brands po si Fabri, si Amarena. Ang sarap nito. Ayan o, tingnan yung consistency niya, no? Ayan o, ayan o. Ito naman yung bubble gum. Ang sarap din nito. Kasing juicy fruit. Bubble gum nga. Tikim nga lang eh. Tikim lang. Alam mo ba itong gelato na to? Stevia na yung sweetener nito. Mas healthy kaysa to sa kinakain mo dyan. Kakaibang flavor, oh. Acai berry. Oh, yogurt. Tingnan nga natin to. Bago to, no? Acai berry, no? Bago po. May health benefit tong acai berry na to. Yes, meron po. Sarap. Mabisa. Mag-umpisa na kayo magnegosyo, guys. Ito na, tinuro ko na sa inyo. Yung ba, reklamo na reklamo sa comment. Ayun, oh. Coolers. Reklamo na reklamo. Gusto raw nila, sarili nila. Ngayon, nandito na kayo. Ayaw nyo pa. Aray ko. Magtayo na kayo ng sarili nyong business, ha? $5 billion ang current market ng matcha business. Ayon ito sa Grand View Research na kinandak sa Amerika at Fortune Business Insight. At alam mo ba, aabutin pa ito ng mahigit sa 10 bilyon by 2030? At ngayon makakasama natin si Kylie para ikaw na ang mauna sa matcha business na napakalaki ang potensyal, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo. So, gagawa tayo ngayon ng matcha. Tama, bossing? Yes po, boss. Okay, sige. Game. So, una po natin, syempre kakailanganin po natin yung ating ceremonial grade na matcha. Ceremonial. Bakit ceremonial? Ceremonial matcha po. So, ibig sabihin, it's a premium quality matcha made from young tea leaves known for its vibrant green color, smooth texture, and natural sweet umami flavor po niya. Okay, sige. Go ahead. Okay, dito, lagay po natin yung ating bowl sa weighing scale. Teka lang. Lagay po natin ito. Alright. Enter po ulit. So, kukuha tayo ng matcha natin. 2 grams lang. Kailangan ma-eksakto mo. Yes, ayan. Ngayon, boss, kukuha na tayo ng ating ceremonial grade matcha. Yan. Ba, ang galing husay mo, eksakto. Ah, hindi kulang. 1 Ayun, tama na. Okay. Sige. So, ganito pala yan, mga bossing. Ayan, ha. 0.5. Okay. Uy, sobra. Paano yun? Yan, bawas Babawasan tayo. Perfectin natin.
Ayos na. Ang una po lalagay dyan, ang gagawin po natin is i-sift po muna natin yung matcha natin. Paano? Sige nga, So, ikaw pag sinip nga. natin, pwede po natin i-shake. Okay, shake natin. Alright. Pag natira po yung mga lumps niya, tsaka po natin gagamitin tong wooden stick. Kailangan sobrang grind talaga siya dun. Okay. Ito yung mga tradition ng mga Japanese, no? Yes. Then maglalagay po muna tayo ng room temp na water, 15 ml. At ayan na nga. Okay. Ayun. Perfect. Okay. Kunin natin yung ating wooden whisk. Mm. Yan, then pa-W yung pag-whisk natin. So pag ganyan na, medyo pacey na siya, ano na gagawin natin? Ayan, a-add na po natin yung hot water naman po natin. Okay. Add lang po natin dito sa weighing scale. Okay. Itetari ulit natin. Yes po. Then, lagay po natin yung ating Hot water. hot water. Ayan. So, una, guys, warm water muna. Then next, yung hot water. After whisking na maging paste ang texture niya. Alright? Then, 15 ml naman. Okay. So, pwede na ako maging barista. Ganyan lang pala kadali ginagawa yan, ano? So, ito talaga yung urig na matcha, no? Iba kasi matcha bilang eh. Ito talaga matcha talaga. Matcha wrap pa, boss. Oh, matcharap. Okay. Oh, perfect, ha? Okay. Alisin lang po natin sa weighing scale, boss. Tapos, continue whisking lang po tayo. Continue whisking. Baka kung ano maisip ninyo. Nagkakanaw lang ako ng matcha rito, ha? Yan. Kapag wala na pong bubbles, boss, okay na Eh, paano kung marami pang bubbles? siya. Yan. Taas mo lang, boss. Sa taas. Madaya ka eh. Po. Ba't may bubbles pa rin yun sa akin eh? Sige, boss. Ulit lang tayo dun sa mababa. So, lubog po natin. Yan. So, bilis po. Yan, para mas mag-foam-foam. Tapos? Tapos, so, pag super foamy na po siya, para mawala naman po yung bubble sa taas, angat lang natin ng konti yung whisk. Sa taas naman natin siya i-whisk para mag-smoothen po yung foam sa pinakataas. Yan na. Yan. Pwede na. Po, pwede na yan. Let's go. Yes, ano po yung pinaka-matcha po natin na ilalagay dun sa mga drink. Okay, so saan perfect to? Yan. Siyempre po sa mga gatas natin na oat. Kasi nag-add ng flavor or ini-enhance ni oat yung flavor ng matcha natin. Okay. Bago po yan, lalagay po muna natin yung oat milk natin papunta dito sa ating vaso. Yan. Okay, sige. Ilang ml? Yan. So maglalagay po tayo ng 100 ml po Okay. ng oat milk. Okay, 100 ml. Sumobra. Okay lang po. Okay lang yan. Halata mong gustong dagdagan. Ngayon po, ibubuhusin natin yung ating matcha sa taas. Okay, sige, paano? So, circular lang po. And voila! You have now your best tasting matcha with oatmeal. Pwede na inumin. Pwede na po, hahaluin lang po natin bago natin. Ayan, so ganito yung itsura niya mga bossing. Ayan. Oh, perfect. Oh. Sa ganito, magkano kitaan sa ganitong... Sa matcha, boss, ang costing lang ni matcha na 70 to 80 pesos for matcha. Okay. Cost po yun. Ang selling usually, di ba boss, pag nasa labas sa mga tindahan, Oo. binibenta na nila yan. 200, 150, yung iba pa nga 250. Depende sa branding din ng store nila. Correct. Pero saan mabibili yung legit na matcha? Legit, meron tayo niyan, boss. Itong mga ceremonial grade na matcha. Dito rin? Yes po. Iba-iba pang variant Galing. ng matcha. Alam mo, swerte napadpad ako dito. Kung hindi ako napunta-punta dito, hindi ko maiintindihan na kayo na pala yung one-stop shop sa lahat ng gustong magnegosyo ng food and beverage business. Yes po. Magkakaroon na rin po tayo ngayon dito sa Pampanga. Ang kauna-unahang matcha training po natin this year. Teka lang, correct ha? Iko-correct kita dyan. Kayo lang ang nagtuturo nito sa buong Pilipinas. Sa buong So magkakaroon na sa buong Pilipinas na nagtuturo ng matcha business. Yan, di ba? Sa pagkakaalam natin. Yes, tama po, boss. Ito na. Yung legit ha, yung iba kasi, matchabi lang eh. So titikman na natin. So ito talaga, ang ini-expect ko sa lasa nito, medyo mapait siya ng konti, no? Pero malalaman. Tingnan natin. Cheers! Masarap! Masarap pala pag totoong matcha, no? Yes po. Mas maraming tao na ngayon ang health conscious eh. Kaya ito, for healthy option, ayan, yung matcha with oat cider. Alright, so pupunta na tayo ngayon sa food section dito sa Coolers.
At nandito na nga tayo sa food section ng Coolers at makakasama natin ngayon si Chef Mervin na siya namang magdidiscuss sa atin kung paano mo nga ba mauumpisahan yung pangarap mong pizza business. So, paano nga ba ito, Chef? So first, magro-roll muna tayo ng pizza ball, sir. So itong gamit nating pizza dough, 00 flour, which is makukuha rin sa Coolers po. Then ang first step, lalagyan natin ng flour yung workstation natin. So mag-leave lang tayo ng space para sa crust. So pag sinretch natin, then ready na po tayo mag-topping. Boss RDR, gusto niyo po ba gumawa ng pizza? Oh, paano ba yan? So lalagyan niyo po muna ng isang scoop ng sauce. Okay, isang scoop lang na ito. So, ilalagay na lang din yan. Yan. I-spread niyo lang Spread po ko. from the middle, going outside. Yan. Kalat lang natin. And next naman po ilalagay natin is yung queso. Teka lang, hindi pantay. Medyo nauosihan ako. Kailangan yan. Lahat yan meron eh. Kasi pag kumakain ako ng pizza, minsan lugi yung napunta yung walang tomato sauce. Diba? Tapos, Cheese naman po. sa damihan natin yung cheese. Sino ba may ayaw na maraming cheese? Yun oh. Ang presyo ng pizza dough natin dyan, sir, mga nasa 25 pesos lang. Ang pizza daw ang costing. Yes po, pizza Okay. dough lang, wala pa pong toppings. Ayan. Since Alright. overload naman po ang gusto nyo, sir, lagay lang po natin lahat ng toppings. Okay, kakamayin na lang natin lahat. Alright. So, lagay natin yun dyan. Spread it evenly para walang kawawang nilalang sa lamesa. Lagyan natin ng sausage. Kalat nyo lang yan. Okay na po kayo din, sir. Hindi, teka lang. Gusto ko kumita ako eh. Sige, pero ito tayo, hindi naman natin ito ninegotiate. Kakainin muna natin. Teka lang, lugi. Pero kailangan nyo ng ano guys ng gloves. Oo. Pagka gagawin nyo to. Ito, kami lang ang magpo-consume nito. Bahala kayo dyan. Okay? Then Gets? ready na po natin siya isalang. So yung toppings nyo, kung mapansin nyo po, sobrang bilis nyo lang po siya ginawa. Wala pang Yeah. 3 minutes. Ngayon, i-check naman po natin gano'n siya kabilis lulutuin inside the oven. Ang alam nyo guys, ang laki ng kitaan sa pizza. Sobra. Di ba sabi nila tubong lugaw? Yes, sir. Dapat tubong pizza. Di ba? Ayan. So ilang minuto yan dyan, Chef? 2 to 3 minutes po, sir. 2 to 3 minutes lang. Ganun lang po kabilis siya. So ano tong lutuan na to? Saan nabibili yan? Sa Coolers po, so this is a portable oven. So ang nakahelp na po sa maraming businesses na to, either small business or big businesses, Yeah. gumagamit din po nito. Ito. Fast Ito. food. Saan nabibili to? Kasama po siya sa package na Okay. pizza oven. So meron siyang pizza stone, pizza turner, Oo. and pizza peel. 2 to 3 minutes lang. 2 to 3 minutes lang Ang po. bilis lang pala gawin ng pizza, mga boss. Yes po. Then if gusto nyo rin po matuto ng pizza, meron din po kami pizza workshop. And especially pag bumili sila ng oven, meron silang training. So ngayon, yung process ng paggagawa ng dough, itinuturo nyo rin sa actual workshop. Yes po. So first mag-start po kami sa technicalities, yung mga processes, and then Yeah. doon po tayo mag-hands-on. Oo. So from the start hanggang finish, matiteach natin yung mga clients na gawa yung process talaga tsaka yung system na masaya yung customers nila pag gumawa sila ng pizza. Sir, try nyo po ilabas. Pwede na. Pwede na, sir. Taran! Pizza nagawa ni Boss RDR. Ayan, saan na ilalagay ito? Dito na lang po, sir. Papalamigin natin saglit, tapos ready to cut. Then, pwede rin po kayong maglagay ng garnish, pwedeng chili flakes, balsamic glaze para mas may color, then parmesan cheese. Okay. Pwedeng pa-zigzag, pwede rin pong pabilog. Tayo sa zigzag. Ayan, para nagme-melt din siya no, pagkatapos. So ito, Chef, magkano ang costing mo dyan? This is around 200 to 250 pesos. Tapos magkano nila binibenta yung ganitong pizza? 500 sa mga province, and then 600 to 800 pag sa upscale pa. 100% talaga tubong. Yes po, mataas din. Tubong pizza. So iba na ngayon, hindi na tubong lugaw Tubong pizza. Opo. Yun Tsaka yung- sobrang bilis niya lang gawin. Oo. Bilis yung pera. Tsaka everyone loves pizza kasi Yeah. matanda or mas bata, occasions, perfect ang pizza. Yeah. Actually, first time ko makakakain ng pizza na ako yung gumawa. Check lang natin po yung crust. Yan, ano yung dapat Luto. namin malaman dyan? Ayan, pag dry na siya, mukha siyang bread, yan luto po siya. Tsaka mapansin natin yung gluten structure niya, talagang matagal natin pinirmin. Yan. Kasi pag maganda po yung fermentation time, mas matibay yung pizza nyo, hindi kayo nabubutasan ng pizza, which is less than yung wastage sa business. Okay. And then meron din po kaming mga manuals. So may complete guide po sila sa pizza. Pwede nila i-start. So ito, katulad po nito, sobrang ganda ng crust. So malaman mong artisan at saka ginawan talaga siya ng effort. Bakit siya tinawag na artisan? Kasi po yung crust, kailangan namin i-rest yung polish or yung starter ng pizza for 16 to 19 hours. Yeah. And then once nabola na po siya, another 24 hours. So yan, hinog na hinog. Yes po, hinog na hinog. And sobrang tibay po ng pizza dough. Yan. Here's your pizza po.
O yan, so cheers mga bossing. Ayan, so tikman na natin. Sige, try na natin itong pizza na gawa ni Boss RDR. Kung anong lasa ba nito. Ang galing ko pala gumawa ng pizza, chef. Hindi masarap. Hindi, masarap. Yung texture ng dough nyo, premium. Neapolitan style pizza na Italian style po. Ano ibig sabihin ng Neapolitan and Italian style? So sa Italian style, meron tayong ginagamit na flour which is 00 and then dapat niluluto po siya on a very high heat para makuha natin yung ganitong look of pizza. Tapos sa pizza naman po, ang tinitingnan ng mga Italiano or Westerners, yung crust. Dati kasi sa akin, kala ko paramihan lang ng toppings eh. Pero natutunan po namin dito while nagtitrain po sa coolers, mas maganda yung crust kasi ito yung magiging difference sa business niyo po. Sa fermentation talaga ng dough. Sarap ng pizza. Alright, so again mga boss ha, pizza, coffee, milk tea, frap, yogurt, name it. Meron sila gelato, meron dito machines, equipment, materials, ingredients, packaging, all in one. Nandito na yan sa coolers. Okay? Thank you, boss. Okay, maraming salamat, Sir Mervin. Thank you. At nandito na tayo sa isa sa pinaka-exciting part at isa sa pinakamalakas na negosyo dito sa Pilipinas, which is yung coffee business. So ngayon, tuturuan tayo ngayon ni Boss Kylie kung paano nga ba magnegosyo ng kape. Boss! Sige po. So, makikita po natin dito, usually sa mga training po namin ng cafe, we use mga Italian brands po ng ating mga coffee machines like this one. Complete setup po. Usually, yung mga packages din po tayo na included siya. Yeah. Tapos sa training naman po natin, lagi po namin dinidiscuss most especially from theoretical to hands-on talaga yung mga trainings natin. From the beans, yung mga different types of beans natin. Yeah. Ayan. And speaking of beans, Ano we yung roast gamit natin na our own beans? beans natin. 80% Arabica, 20% Robusta po. So, konting trivia lang, which Yeah. is Arabica, mas ma-flavor siya, mas ma-aroma. While Robusta sa kanya nanggagaling yung pait po na gusto natin, yung pampagising. Pagka yung espresso shot, anong kape yun? Ito po yun mismo, boss, yung beans natin. So, Okay. mixture na lagi siya ng Arabica and Robusta. Pero depende Alright. po. Yung iba gusto magpa-customize ng 100% Arabica lang. Yeah. Yan, depende rin sa ratio na gusto nilang makuha. Kasi ito sobrang lakas talaga na negosyo nito eh. Ang daming gusto mag-open ng coffee shop business. Kasi nga, ang dami nagsulputan eh. And bakit nga ba magandang negosyo ang kape? Kasi syempre number one, kasama siya sa trends ng mga drinks natin. Okay. So, milk tea, di ba nag-milk tea tayo before? Oh. Tapos nagkaroon na ng coffee right after. Yeah. Which is ngayon yung mga Generation Z. Yeah. Ayan, sila talaga yung tumatangkilik po ng coffee natin. Ang dami nating natutunan sa coffee business. Pero kung gusto nyo pang lumalim ang kaalaman ninyo, again, we will be conducting a free webinar. All the way na maging negosyo yan, lahat ibibigay sa inyo ng cooler. So, ang kailangan nyo lang gawin is to comment free, or if you want to go to their actual seminar, just comment workshop. Para po mabigyan namin kayo ng access doon sa kanilang opisina. At syempre, ilalagay na rin namin dito sa comment at sa description po yung mga socials nila. Kung gusto nyo po, diretso na kayo sa kanila. No problem with that. Okay? At ngayon makakasama na nga natin mga boss ang isa sa successful student ng Coolers na ngayon ay may sarili ng cafe business. Gusto ko ipakilala sa inyo ang may-ari ng Croissant de Pampanga, si Boss. What's your name, Boss? My name is Angela Claire de Guzman. Okay, so kailan ka nag-start mag-aral ng food and beverage business? Nag-start po kami na mag-training kay Coolers noong 2022 po. Pandemic pa noon, ano yung vision mo? Bakit ka nag-aral dito sa Coolers? Meron akong home business po, all about baking, pastries, ganun. Yeah. And then, nung mag-boom po yung coffee industry, I decided na why not study coffee and mag-train ako para maka-offer ako ng drinks din sa mga customers po namin. That's when it started na nag-search ako, nakita ko si Coolers nag-offer ng training. Meron din po siyang mga ingredients din. So, parang all-in-one na pala. So dahil sa ganung setup, ano ang resultang naidulot sa'yo matapos yung program nila? After po nung barista training ko, so hindi po ako nag-stop doon kay Coolers. Ever since from barista training, pati sa ice cream po, dito talaga ako nag-stop. May ice cream Yes din po. ba dito? Meron Okay, po okay, silang sige. Frozen yogurt and yung mga ice cream. So ngayon, dahil sa natutunan mo dito, ano na ngayon yung naipundar mo, ano na naitayo mo ngayon, at masasabi mo bang nagbunga yung pag-aaral mo dito? Yes po. Nag-ROI talaga siya. Sobrang ROI. Okay. Yung sa training namin dito. So from starting a cafe, nag-start kami sa Lazatin. And then ngayon we also offer booth
po or specialty carts Ah. sa iba't ibang lugar. Yeah. Ang Croissant de Pampanga, kung hindi ako nagkakamali, isa na rin ito sa pinaka-dinadayo dito sa Pampanga. Paano kami makakatikim sa Croissant de Pampanga? So you can visit us po sa May Lazatin Boulevard, San Fernando. Pag napasyal po kayo ng Pampanga, kung gusto ninyo ng best experience na croissant and specialty coffee, na talaga naman pong dinarayo. Imagine niyo, boss, magkano yung starting capital mo dun sa workshop na inatenan mo dati? Less than 10,000. Less than 10,000. At dahil sa video na to, mga boss, 5,000 nga lang eh. Alam mo ba yun? 5,000 lang po pwede ka na mag-aral ng food business na po pwede mong ipa-franchise in the future. Ma'am, thank you. Salamat. Thank you very much. At makakasama natin ngayon si Nico, ang may-ari ng Rancho Coffee Truck, na nag-start lang silang mag-workshop from Coolers. So, kwento mo naman sa amin, boss, yung kwentong Coolers mo. Bali, nagkakilala lang po kami ni Sir Paul sa parking. Accidentally lang po. Dahil yung parking po niya, doon po nakapark. Then, Nakaharang siya? nakaharang lang po ako. Oo. Bali, nung pinalipat po yung sasakyan, Oo. then naamoy ko po na parang nagro-roast po ata sila ng kape sa mismong bahay po nila. Then doon ko po, na-curious po ako, na tinanong ko po kung ano yung ginagawa sa loob, at may amoy, aroma po ng coffee. Then hanggang sa nagkakwentuhan po kami, nagkaroon po na sales stock po ni Sir. Hanggang sa nag-decide po kami na mag-training po kay Sir po sa Coolers po para Okay. sa barista. So, dahil sa aksidenteng pagkakakilala ninyo, nakaharang sa parking lot, na aksidenteng naamoy mo yung kape, at ngayon meron ka ng Rancho Coffee Truck. Masasabi mo ba na sulit yung naging partnership ninyo dito ni Coolers? Talagang kahit pa paano po, doon ko po nakita yung sarili ko na masasabi ko po sigurong kahit pa paano medyo successful na po sa business. Successful na yung business. Okay naman. Nagpapa-franchise ka na, boss? Planning po, marami na rin pong gustong mag-franchise pero ayoko rin po kasing magpapa-franchise tapos bigla na lang bibitawan dahil Yeah. hindi na kayang i-manage. Ganun. Correct. Gusto ko po kahit pa paano, yung nag-franchise po sana sa akin, maging katulad ko rin po na kahit pa paano po, kumikita naman po talaga. So, literal, masasabi natin na yumamang ka dahil sa Coolers. Hindi pa naman po siguro doon sa level na yumaman pero kahit pa paano po, may extra income na po ako bukod po sa trabaho. Sige, umasenso ka dahil sa Coolers. Pwede. Yan. No, di ba? Apir tayo dyan, bossing. Invite mo naman kami sa tindahan mo. Relocated po siya sa Phase 2, Cabanatuan City po. Sa Galing Nueva pa Ecija. kayo ng Nueva Yes po, Ecija. galing pa po kami ng Nueva Ecija. Mm. Hindi lang po kasi business partner ang touring ko sa Coolers. Close friend ko na po yung mga staff ko dito. Yeah. Kaya nag-effort po talaga kami na bumiyahe pa po dito sa Pampanga para na po dito sa interview nito. Dadayuhin nila yung Rancho Coffee Truck po sa Phase 2, Kapitan Pepe Subdivision sa H. Concepcion, Cabanatuan City, Nueva Ecija po. Alright, so sa Kapitan Pepe yan, mga boss, hindi nyo malilimutan. Napakaganda ng pangalan ng street. Kapitan Pepe. Alright? Dito sa Coolers! Sa pangalan mong negosyo!